Ganito po, pakipaliwanag lang po, ang binabanggit nga sa statement po ni Ombudsman Remulla na yun daw pong mga ilang picture dito, no, sa kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabing deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Well, una sa lahat, kung nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boyeng Remulla na nangyari yan, which is very important. Ngayon, as to the timeline, actually maganda nga talagang imbestigahan dahil makita natin doon, ma-establish kailan talaga yung mga delivery. Malinaw naman binanggit niya. No? Actually, tinanong niya marami. Sabi niya, tanongin niyo si Mike. Kausap yan nung congressman na para doon nakipag-usap sa akin tungkol dyan. Ang sinasabi ko, Kong Ted, alam mo, marami tayong kaibigan sa Senado, sa Kongreso. Talaga naman tatanong at sinasabi, ano ba yung binabanggit doon? Ano yung circumstansya? Ang katotohanan, Kong Ted, hindi ko talaga alam yung affidavit. Hindi ko alam yung detalye ng mga sinasabi ng ating kasundaluhan. Pero ang natutuwa naman nga ako, at nagpapasalamat, na may recognition na nangyari to at totoo. Kasi kung talagang i-detalye na natin lahat, and which is what is the NBI is supposed to be doing, yan na, pasukan na natin ano pa yung time na nito. Ano pa yung ibang hawak na mga litrato at mga video. Tapos siguro magkakaroon ng forensics kung kailan ba talaga yan. At ipatawag nila yung mismong sinasabing pinagbigyan para malaman natin yung katotohanan. Hindi ako makapag-comment kasi dun sa ito ba ipanahon ni ganito. Parang nagkakaroon ng anggulo ng politika na naman. Ako, kahit pa si Speaker Lord Velasco yan o kung sino pa yan, establish natin ano yung perang yan, saan ang galing yan at bakit may delivery. Ano ba ho talaga ang papel mo dito sa paglantad ng 18 kalalakihan na ito? Kailan ka ba pumasok sa eksena? Pwede bang balikan lang natin yung kwentong yon? Yes, Kong Ted. Alam mo, nung lumabas si Sergeant Gutesa, Kong Ted, di ba, nagkaroon ng paglabas si Gutesa tapos nawala. Lang mga December, marami ng mga pakikipag-usap yung mga ibang kaibigan natin na mga retired military, retired officials na sinusubok nila o nakikipag-usap sila dahil yung mga official din naman nitong mga sundalo ko ay mga retired officials din. 4 na official ata yan sila. So ako naman, siyempre, pagdating na doon, hindi na ako nakikialam dahil nga yung kay Sergeant Gutesa, ano naman yun dumaan yun sa isang kaibigan mula sa pamantasan ng Pilipinas, pinakilala sa akin, nagkwento, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Pagdating dito sa mga bagong sundalo, itong mga 18 sundalo, sometime, if I'm not mistaken, mga 2 weeks bago sila lumabas, nasabi na sa akin na may nangyayari na malalim na yung aming pag-uusap. So ang sagot ko naman, o mabuti yan, para malaman talaga natin kung ano nangyari. Ang bagay pa nga sa akin ng panahon na yun, mas madami itong alam dahil si Sergeant, dahil mas matagal silang nagsilbi kay Congressman Saldico, at si Sergeant Gutesa parang, di ba doon sa pag-iikot-ikot ng duty, ay hindi talaga madalas mag-deliver. So ganun yung nangyari. About 2-3 days bago mangyari ho ang paglabas ng mga sundalo, doon na sinabi sa akin, kailangan na namin yung alalay at pagtulong, of which wala naman dalawang isip sa akin dahil na ayoko mangyari yung nangyari sa pamilya ni Sergeant Gutesa. Yung nangyari panggigipit kay Sergeant Gutesa. At yun na din ang pag-uusap namin na sabi ko, kailangan protektahan yung pamilya niya. Hindi lang sila. Pati yung mga pamilya nila ay maayos. So, nakuha ko yung actual affidavit, siguro the night before na yan. Content, DJ Chacha, the night before. Tapos, yun na. Inayos ko na yung tumulong na ako doon sa press conference, tumulong ako sa sakyan nila, at hanggang ngayon, tumutulong ako sa mga sundalo. Oo, alalay at tulong. Ano yan? Tulong pinansyal? Actually, Content, walang ganun. Hindi, ang mga taong to, binibili sa kanila yung kanilang mga litrato. Binibili sa kanila yung kanilang mga video. Hanggang sa ngayon, sa aking pagkakaalam, kinakausap sila, ino-opera ng pera. Hindi ganun yung intensyon ng mga taong to. Ang intensyon ng mga taong to, may talagang bigyan na ng tuldok yung nakita nilang korupsyon. Alam mo, Content, magugulat ka. Sabi ko, contractor yan, di ba si Kong Saldi noon pa? Dahil alam naman natin, contractor na si Kong Saldi noon pa. Sabi na, yes sir. Pero sir, ngayon lang namin nakita yung delivery simula ng 2022 September, kung di ako nagkakamali, September, na talagang 3 beses isang linggo ang aming ginagawa. At talagang mali-mali talaga yung ginagawa namin na pag-deliver sa mga tao. Ang claim kasi nga, no, na sa mga nababasa natin, kasama ka sa
pagbuo ng mismong laman ng affidavit, yung drafting nito, yung paglalagay sa mga pangalan ng mga isinasangkot dito. Kasama ka ba talaga? Wala akong Ted. Unang-una, hindi ko alam yung kwento ng mga sundalo. Pangalawa, hindi naman ako abogado. Ang abogado ay si Attorney Levy Baligod. Kaya yan sila ang nag-usap yan at ang aking pagkakaalam, hindi lang isang beses yan dahil inaayos yung ang joint affidavit tungkol dyan. So, wala talaga akong kaalam-alam. In fact, kung Ted, aamin naman ako, may mga kaibigan ako dyan. No, may mga kilala ko na nakalagay na pangalan dyan at wala ako talaga magagawa dahil isipin mo kung Ted, sabihin mo sa mga abogado at sa mga sundalo, tanggalin nyo itong pangalan na to. Baka isipin pa nila, pinagkakapirahan sila. O baka isipin pa nila na talagang para bang ginagawa na ng kwento, yung itong mga taong to, buhay na ibinibigay, tapos gagawin mo pa ng politika yung kanilang mga sinasabi. Kasi mayroong ng question sa laman ng affidavit at yung kredibilidad ng mga nagsasalaysay dito. Tumatawag kami kay Attorney Baligod, hindi pa kami napagbibigyan ulit sa isang imbitasyon ng panayam. Mismo inamin niya sa palatuntunan natin na siya lang ang nagdesisyon doon sa number 44 provision ng affidavit. Isinama kasi dito yung pangalan ni Delima Leila, letter M ito, nakasama umano sa nahatira nila at tumatanggap ng male-maletang pera. Sabi namin kay Attorney Baligod, klaro naman ito sa aming naging panayam na paano nasama bilang HOR na mga recipients itong si Ginang Delima gayong hindi pa siya kongresista dito sa pagkakataon na sinasabi nangyari ito. Ngayon, inamin ni Ginoong Baligod sa aming interview na siya lang ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni Delima doon sa listahan ng mga congressman. Sabi niya, it's my fault, error daw niya yun. Siya kasi lang ang nagdesisyon. So sabi ko sa kanya, kung gayon na ikaw lang nagdesisyon dyan, ilan pa sa mga provision ng affidavit ang ikaw lang ang nagdesisyon. Kumbaga, kung ito ay mali na inaamin mo, ilan pa ang mali sa affidavit na ito? Yung nga sinasabi niya, tinatanggap niya yung pagkakamaling yun. Although may isang provision doon, sinasabi na tumanggap lang during the ICC meeting ng mga dyan sa isang lugar na tumanggap lang daw ho ng paper bag. So, paano namin to tatanggapin, Sir Mike, Kong Mike, na itong katotohanan dito, gayong mismo yung abogado ng 18 kalalakihan ay umaamin na siya lang nagdesisyon sa isang provision ng affidavit. Yes. Welcome, Ted. Una sa lahat, babasahin ko yung mismo sinabi doon sa talata. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen women na naalala namin sa ngayon dahil sa napanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 809 ng Polo Club Townhouse. So kung titingnan mo, itong mismo provision na to, hindi naman talaga mali. Nagkataon nakalinya sa o yung mga nakalagay na pangalan ay mga congressmen. Yun ang sabi ni Attorney Levy Baligod na pagkakamali niya na naihanay niya doon sa mga congressmen. Nung tinanong ko kung yung mga sundalo, kasi nga yan yung isa sa maagang sumabog yung issue na yan Tinanong ko doon sa mga sundalo, sabi ko, ano ba yung kay Kong Laila, ano ba nangyari? Oh yes sir, nakita po namin na pumapasok doon sa townhouse. So townhouse ang isa sa mga kwento nila. Tapos lumalabas, sabi ko, paano nilalaman na kinuha niya yung pera? Kasi kami nagdala ng pera, doon, yung mga envelope o yung kaya yung paper bag. Pagkatapos, nakita lang, yun na yung dala. So tinanong ko, kailan nangyari to? Sabi siya, pagkalabas niya doon sa kanyang pagkakakulong. So parang ang naging distinction niya was part siya nung ICC prior to pagkakaupo ni Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman isang beses ang kwento ng mga sundalo. So, maganda yan na, again, mapag-usapan at siyempre doon sa individual affidavit magawa. Ako nga gusto ko magkaroon sila ng tapatan na ipatawag nila sa Kongreso. Kasi, alam mo kung yung magtinanong mo yung mga sundalo, bakit ito yung mga nalagay ninyong pangalan? Kasi hindi nila kilala yung iba. Okay. Sabi nila, pag nakita namin, natuturo namin. Pero yung ito kasi, yung mga sikat, yung mga napapanood namin sa TV. Okay, sige. So anyway, sa ngayon, sa ngayon na sitwasyon na ito nga, kayo nananawagan kayo na ito imbestigahan, pero doon sa Senado mukhang wala pang linaw. Sa lower house, definitely mukhang hindi magkakaroon ng investigasyon doon kasi nga nagsabi na sila speaker na paubayan na natin sa ombudsman ang lahat ng ito. Paano ngayon yan na
lumalabas na ang ombudsman nag-deputize na sa NBI at NBI na lang nga ang inaatasan dito ng magpauna ng investigasyon. Anong take nyo doon? Well, Kung Ted, nakakalungkot kasi kailan lamang lumabas na rin ng mga obispo. Sila Bishop Gaa, lumabas na rin. Bishop Bagaporo, nagsalita na tingnan ninyo ito at imbestigahan. Kung kailan lamang ang ka-Edwin Sagala ng Iglesia ni Cristo nagsalita na rin. Yung grupo ng mga imam ng mga Muslim nagkaroon ng joint statement with the evangelicals. Talagang malagay ko taong bayan na magiging kaharap nila dito dahil kailan magkaroon ng kalutasan itong mga sinasabi. Ano ba itong mga nakawan ng pera? Ang Pangulo mismo nagsalita. Ang sabi niya, maya naman kayo. Imbestigahan itong mga nangyari. Itinayo ang ICI. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Meron na nga silang pinasuhan, Kung Ted. Meron na, kasama. Tama din naman. Chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hindi na naman totoo. Yung kanilang amo, yung sinasabi ng gobyerno na mastermind, sinasabi nila, ito yung walang hiya. Ito yung nagpagalaganap ng korupsyon. Nung magsalita yung mga bata nung walang hiya para sa kanila, hindi na naman totoo. So, kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee, kung ito yung maimbestigahan, itong sa ombudsman, kung titingnan talaga nila. Dahil ito na yung panawagan ng taong bayan. In fact, ikaw din, Kung Ted, napapanood ko yung programa, yung panawagan na, ano ba nangyayari? Sabi ninyo, nung December pa, kailangan may makulong na. Wala na, magpapasko, malapit na rin ang susunod na Pasko. Parang wala pang nangyayari. Wag naman sana na taong bayan na magdesisyon at gumawa ng pagkilos dito sa hindi pagkilos o pagtanggap ng gobyerno sa katotohanan at papakita niya na talagang totohanan yung ginagawa niyang investigasyon na may makulong talaga at yung totohanan ng investigasyon ng nakawan sa pondo ng bayan. Sige, so, Sir Mike, Kong Mike, asa na si Saldico? Kailan mo siya huling nakausap? Kasi huli tayo magkaroon ng panayam, if you recall, nakausap mo siya mismo. Yung sinasabi nga na posibilidad na siya ay bumalik at saka ba't wala na siyang audio, wala na siyang vlog, wala na siyang paramdam? Well, Kung Ted, yun din na pag-uusap no, siguro nakausap ko lang sa na bago lumabas itong mga sundalo, hindi ko pa alam partikular kung ano yung mga sasabihin. Ito ay meron na siyang kahit paanong general knowledge kung paano o anong mga sasabihin ng kanya mga dating security aid. Pero kung titingnan mo, Kung Ted, tama naman yung binanggit mo, no, bakit siya nananahimik. Yan din ang katanungan sa ngayon. Pero kung mabigat dito sa lahat ng naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee at maging dito sa affidavit ni Gutesa at affidavit ng mga sundalo, yung si Mark Texay at si Paul Estrada. In fact, Kung Ted, nagulat ako dahil yung palang aid, ito yung nangungunang mga aid ni Congressman Saldico, si Mark Texay at si Paul Estrada. Pero lima pala yan. Meron pang mga ibang kasama o nakakaalam sa pagdiliban ng pera ni Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag yan. Sana dito sa NBI ay mapatawag na rin nila. Ngayon, Kung Ted, ano bang ginagawa ni Saldico? Sa totohanan lang, hindi ko alam. Kung ito ba ay tumatahimik siya dahil ayaw niyang yung gobyerno ay diinan yung kanyang pagpabalik dito sa ating bansa. Meron ba silang pag-uusap? Kasi parang nawala Lahat na lang ng mga nagsasalita ng pag tinuro si Speaker Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, nawawala sa ating bansa at tumatahimik na lang. Itong mga sundalo nga sabi nila, hindi kami kumita, una sa lahat, hindi naman kami kasama doon sa perahan. Pangalawa, wala naman silang kakayahan na pagka nagkagulo, umalis ng bansa. So, tingin ko, kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee maitulak itong investigasyon at mailagay yung affidavit ni Saldico. Kasi Kung Ted, di ba, itong mga sasundalo, delivery lang ng pera Yung sinasabi ni Saldico na affidavit at kung papayagan lang ilagay ito sa kaso, mabubuo yung kwento kung saan ang galing yung pera. Pero as in, wala kang attempt ngayon, ikaw ang inyong grupo na kontakin si Saldico at makausap mismo kasi telepono nga lang? Well, ako, Kung Ted, sinusubukan ko nitong kailan nabanggit ko doon sa isa sa mga naging linya ko sa kanya. Pero hanggang sa ngayon, walang reply Walang reply, pero nagri-ring ba telepono? Ano ba ito? Actually, Kung Ted, hindi kami dalawa nakakapag-direct ng tawagan May sinasabihan lang ako na kung pwede ko siyang makausap tungkol dito. Noong mga panahon na yun, nakausap ko siya. At yung nabanggit mo nga noon dito sa programa mo, yun naman din yung sinabi niya.
O sige, so salamat na marami sa iyong pagliliwanag sa mga isyong ito, Sir Mike, kasi nga itong ating obligasyon na matanong ang magkabilang panig, bagamat natawag din kami matagal na sa tanggapan ng Ombudsman dito nga sa isyong ito. And gladly naman ang NBI, si Director Matibag naman ay bukas din sa aming mga tawag, kaya nakapagpapaliwanag ang NBI sa panig nila. Salamat na marami sa iyo, Sir Mike, at sa uulitin po. Yes, Kong Ted and DJ Tasha, maraming salamat. At nais ko lang din sabihin na, Kong Ted, alam mo naman na ito ring mga kasama ko sundalo at maging si Atty. Baligod ay bukas na bukas sa iyong programa na ang pananaw nila ay talaga namang patas at malinaw yung pagpapaliwanag ng issue. Maraming salamat sa iyo, Kong Ted. Salamat.